Happy Sunday sa tanan. Nagdalayaw po ng Ginoo sa ating kauwi sa sininga aga. Noong na makakita sa pagdayaw sa ating Ginoo. Magpapadalan kita sa pagtuon sa ating passage at message sa ginapon natin last Sunday about sa rooted and grounded in Christ. So, kamusta ang life nga kay Kristo? I-compare natin ang life na wala kay Kristo. Kaya it's ang takong na difference. No? Pinakagit na lang. It's because na masense man natin sa akong na life na may mga changes. May mga new appearance naging reveal na sa Ginoo sa aton ng mga kagawin. Nasa una, kung aton natawon, tama naging kalaya. Okay? So, lain din ang mabubingin na arap o kung may arap ng Kristo. So, kunin natin yung passage, kunin natin na ginagawa for 1 month. Kung makita ang aton na text in Colossians chapter 2, verse 6 down to verse 7. So kung may harap ka sa time, no, may harap ka sa i-on-gate na kung saan ang meaning ng passage, natin na siya balik-balik kung kayo mag-remind sa iyong life if someday or some of our days, no, nagalikaw kita kung nagalipat kita na may harap kita galing sa direction and sakto na ginhatag ni Kristo, ginmakita ni Kristo sa ato na dapat mong tinuon ang mong niliwag toy sa imo balik para ikaw makapadayon sa pagkabuhi na ang life natin makaglorify din, makamagnify din sa ato na Ginoo. If our lives are rooted, grounded sa aton niya Ginoo. So, ako nila ako naging last time. So, may mga persons kita, may mga people around us na minaharapat sila sa different areas na rooted sila sa mga estado. Okay? So, ako na sila, makanta mo pag-ibig ng mga areas sa aton na life, sa ilaman na life, na kung sa tingin, dala sila naging grounded, kang naging rooted. But, don't forget, as we Christians, natani ang aton na life, na sa mention sa Colossians chapter 2, verse 6 down to verse 7, mangintuluted din, firstly, sa aton na Savior. Kagamon din pala natin ang bagamulang sa ikatasanak ng mga kabataan na may someone na nag-bore o nag-bear sa cross. May someone na nag-sacrifice. May someone na napatay. Kagindugong. But on the third day, he rose again. Para tagaan kita sa promise. No? That's why the reason na nag-sing kita sa mga praises, na nag-listen kita sa mga praises there is aton na church. Why? Na nag-listen kita sa word of God there is a church. Because we have Jesus and our lives naging grounded, naging rooted sa ating Panginoon. So the first or the main question sa ating passage last Sunday until now, God just make it personally sa iyong mismong kaugalingon. Am I rooted in Christ? Just like this, na kung nakagamot kita sa Christ Jesus, may something different in my life just compare sa life mo before. May mga differences din. So, I am rooted in Christ. So, kung naman ito ng last time, so ako na number one, we must have a relationship with Him. Kung yaharap ako ng importante na bagay kung ibuon sa tao, sa
nagpunta sa kay Kristo Jesus. So, balik kita sa ating pagpadayon. So, medyo malayo, guro-guro naman na, medyo malawig ang statement. Pero just to read, sa sinigang na statement, kailangan siya i-kawalandunan nga may mga some Bible commentators na nagpapati sila na si Paul, sa sinigang passage, sa Colossians chapter 2, verses 12 to verse 7, nagamit na siya sa mixed metaphor. Okay? And the number one metaphor na gamit ang sa mga commentator, mga Bible scholars, sila niya, having been rooted in the agricultural metaphor that refers to a tree. So isa sa mga background natin, kahoy yung mismo ang makita natin dira. No? So isa na sa mga ginagamit, probably ginamit ni Apostle Paul para at least maintindihan sa mga Kolose o Colossian believers ang gusto nga ipalapot din sa Ginoo sa ilan. Di ba si Tuod may aral lang na nag-sing sa choir, may aral lang na nag-sulod sa church, may aral lang na nag-join sa fellowship, but then, definitely, wala sila sa tutuod nga pagpaggamot kay Jesus. That is why gusto niya na i-emphasize sa Church of Colossians ang inyong na truth. So, nakapito natin, number one, nag-refer sa kahoy. And number two lang na metaphor, ang inuwag ng structural metaphor that refers to a building. So, sa dalawang sini, may nagdarang sa differences ang building at ang tree. Apalre, this passage is dealing with our life in Christ. Colossians chapter 2, verse 6 to verse 7. Okay? Our life in Christ must grow into maturity. Dapat nagahantong, nagatubo. Wala nagapapiling na gamay. Dapat nagatubogin. Nagaanay din sa kahoy. No? Ako ginanagin sa mga main na ginagamit din sa pagpulo sa Ginoo. I should say that if there is a metaphor that is found in these two verses, it is the metaphor of a tree. Kahoy din mismo ang ginagamit ni Apostle Paul. A tree that is planted by the Lord is rooted and built up and become established. But a building will not be rooted and built up. Chatugin man, sir, no? Sir, yung it deteriorates by the passing of time. Naatuon na may mga buildings na makakita natin nga ginarumpat bala, ginabumbahan sa dalo, ang iyang mga foundation, ginarustakit, kalobra naman sa bago, nga may mga renovation, nga may mga developments. It's because ang mga materials na ginagamit, nagkaka-expire. Tsaka naman, Sir Noe? Tsaka siguro. So, but the building will not be rooted and built up. Wala niya man lang, wala niya nagagamot. Tama lang na yung kanabaw. It deteriorates by the passing of time. It becomes weaker and weaker, unlike the tree is planted by the Lord. It becomes bigger and bigger and stronger as time passes by. Yung ginampadra sa Psalm verse 1, chapter 1, verse 3. Okay? Sa among balay, may araman nila sa likod sa amon ng kamali. Bayabas na kahoy. Okay? Ang bayabas na amon ng kahoy na, twice na siya makalay. As in, naglaya na ang mga dahon, nalaya ang iyang masana, hasta na para sa amon ang bayabas, patay na. Pero nakibot kami, nga ang bayabas, nagabalik naman sa pagpapalalisin sa iyang mga dahon, kag nagapamunga. Kaya kung ato ng tawag pa ng kahoy,
ang life na anak ni Kristo. Wala nagkakapatay. Amen? Nagkakabuhi kita sa gihapon. We are not the dead church. We are the living church. Amen? Buhi kita na. Kay there is a FBC, sa Faith Baptist Church. All of us, nag-help kita together, nag-appear kita together, para ano ang ating main purpose? Kaya ano ang ating main purpose? Because our main purpose, that our life in Christ must grow into maturity. Before this year, before ang ininatupig mag-end, we will try to give mga kayong kita sa naton nga mission and vision. Okay? Para at least, kung naharap kita sa mission and vision, okay, sometimes nagalipas, no, ang mga inadlaw, ang mga tuig, may harap kita pala sa minalantaw sa unhan, ano ang nalambuton ta, ano ang mga pala nawon, goal ba, target, okay? So, ang muli ang aton na life, no? Sa sining iglesia, bilang mga Kristohanon, nga kung kami magtubo kita into maturity. Sakit hambalan sa pulong na immature na. Kaya ako, isa na ko na makabati sa amuna ng mga krisis mo. Daw immature na. Posible, may mga bagay pa sila sa akong kabuhin na makita na daw layong pagin sa filosofiya sa ato na Ginoo na kinanglan ko pagbuwan. Okay? Pero para sa ato, makahambal naman ako nga may mga bagay din man na sa pulong sa Ginoo na wala ko na makita. Kaya muna ang ako na makita dala eh. Sa mga pulong graan na makita ang mabatian. Kung isa ang pinakabudlay din na part sa ating life, how to apply sa truth sa ating life. Okay? Ako na isa ang budlay. Hapos lang din pamati. Hapos lang din mag-take note, mag-take down. Hapos lang din. Okay? Mag-focus kung sino ang nagahambal. But then, right after, kung ano man ang preaching, ang teaching, ang pinakabudlay din, how to apply sa mga bagay na itutulog sa aton. And also sa aton, sometimes, kabudlay na. Pero, kung sa Ginoo, ang tagsa-tagsa sa aton, magabinuligay, magakabalakay, sa pagtubo into maturity. Kaya mo kayo ang ginang pangita sa Ginoo sa aton, the word maturity. Ang pulong gid nga hambong. Okay? Amo ginapangita sa aton nga Ginoo. So let's talk about the process of growth. This is spiritual growth. Number one, spiritual growth is planned. Na plano. Okay? Buto sila noon, as individual mo sa church, hindi pwede na dual, hindi pwede na family, hindi pwede na group, kundi individual, personal. Dapat kali ako mismo, ginaplano ko na siya, paano ko magtubo sa inyo, Lord man? Ano ang mga steps, Lord? Ano ang mga ways, Lord, na inuon ko para magtubo ko? Buot mo sa likod, we are not basing kung sino rin ang teacher, sino rin ang preacher, sino ang ako na Sunday school teacher, sino ang ako nga na manugbali, kundi it will base sa imo mismo na personal life kung paano ka magplano para magtubo ikaw. Sino rin ang nagagamit sa inyo sa calendar? O sa inyo na daily routine, sino rin ang nagagamit sa inyo sa time schedule?
4 a.m., wake up call, devotion, pray. Kasi nanay niya lagi na siya rin. No? No, para may nasa kapag ka na sa share sa ako, no? No? Okay sa ato, yan nakakita sa time schedule, mag-tautan, no? Time for God, okay, after that, no, ako naman then mga self-preparation, ikaw. Okay? Practice mo yan ka sa plano. Kahit na yung spiritual growth, ginamlanuhan din mismo. Ginamlanuhan din. Hindi lang siya galing na, ano lang, duhapaw-hapaw lang. Kundi ginatagaan din sa ating plano. Ito ano makikita natin? Spiritual growth is a process. Kung masabi nun, hindi din siya pag-apotagin na, o kung pag-pamisok lang, everything in life, some person, totally change. No. Isa sa mga nalagay ko before sa young people ko, and even the salvation is a process. I think, uli yung pagaling ng chinihan. Sino dali sa inyo kapila na ang babon sa Ginoo? Ako, ko yan. But until nag-abot ang tayo ng dinutuod ko na, ako na galing immature. No? Hindi ka pa sure sa iyong mga kahimtangan sa Ginoo, sa iyong mga relasyon sa Ginoo. That is why, sa amunin na moment, hindi ka pa sure. Sa amunin na moment, hindi ka pa sure. Sa amunin na moment, amo na gitni. So, amo yan. And even sa aton na spiritual growth, it is a process. Proceso it, step by step. Budlay pala magtulon sa litan. Na hindi ka matunawan. And speaking sa hindi matunawan, ang akon nga agot. Hasta kagabi, alauna na kami nakatulog na luwa, kay Tukod, may aharat sa kapon na hindi siya matunawan sila sa among na Dr. Bartlett. So, iba na Dr. Ginamon, may resita, hasta kagabi, nasukat niya ako, pero ang iyang matulong 7 days. Hoping that within 7 days, no, ang iyang matchang mag-okay na kayo. Malukoy ka man sa bata, at least na nagasuka, wala na isuka, ay uusod. So, ako na, budlay, magkakon, tungkol magtulon sa hindi matunaw. No, hindi ba? So, may proseso na. Okay? Proseso. Growth is not instant. Ang pagtubo niya, hindi niya insigina. Hindi niya na pagtapos. Everything in you, change na. Hindi. Proseso na. It is incremental. Ang amal ng requirement, the development of Christ-like character cannot be rushed. Hindi ko na panasin-tasig. Hindi ko na dapat pagdalion. Spiritual growth, like physical growth, it takes time. When you try to repeat fruit quickly, it loses its flavor. Okay? Katuwanan ko sa lang, managwa mo sa naman. Lingon pagani. Okay? Pag-open mo, walang alam, pag-inano mo, inahaboy. Nang magandang mo ng mga dyan yung gobla. Di ba kung sa dyan yung buksan mo na sa ubo, wala kita. Pagkita mo doon ako sipa, inano mo na. Ginalikaw mo na. Ginahaboy na, ginarepiyos mo. Kaya gusto mo, mapagbukas mo sa ibabaw yan, pinanagay-ilaw-ilaw mo. Eh, ang panarik pa rin, when you try to ripen fruit quickly, it loses its flavor. So spiritual growth, it takes time. Pinanggagid nga, harakin sa in-check na lang natin. Ang scientific illustration in America, it's about tomato. Namin daw lang sa process ng tomato. Ang process ng tomato? In America, tomatoes are usually picked and ripened. Bakit unripened? Di ba luto? So they won't bruise during shipping to the stores. Then, before they are sold, these green tomatoes are sprayed with CO2 gas to turn them red instantly. What was it on?
wala naman yung ginahulan nga magpula. Para pag-abot sa dito sa kalantuan o katulungan, antes pag-abot, inaspaya na sa siyong ugas. Okay, gas tomatoes are edible, but they are no match to the flavor of a vine-ripened tomato that is allowed to mature slowly. It takes a lifetime for us to grow to maturity. Ang mga ulang, ginahambal na rin para pag-ulang. It takes a long process and a long time. Okay? Kung makita na itong dalagang ato ng maturity, it takes a lifetime for us to grow. Ako sa Ginoo. Pero may anak ko na kilala na nagabot sa point sa iyang life na dito yan na-realize na ang life in Christ kali ang tinatawag ko. Sa kung tani, ngambaka pa siya, kung may gusto pa siya, ang mga tani, ang tipol niya iyan, iservisyuhan ang master, ang Ginoo. Kung tungkol nga nasa sa edad na maluyan na, katungkol sa siya ng kalingon. Gusto ko pa tani na magservisyo, balik sa Ginoo, ay magkalo sa Ginoo. Pero ang gusto na mag-Ginoo, tama tani. And you young people, samtang may gusto pa, padayon din sa pag-alagad sa Ginoo. Samtang may tingog pa, padayon din ipadanit sa pagdayaw sa Ginoo. Okay? Hindi pa kulata ang timon na magluya ka na kapag ang basa mo kapalingon, gusto ko patanin mag-alagad sa Ginoo. In addition, we do not grow spiritually the same way. Number one, some people grow best by listening. Pagpamati lang pala. Ang iba doon na nagatubo na sila mo. Ang managanit nga ang magtubo, dahil naikip. Dahil ang proseso. And other grows by reading. And other grow by talking, while still others learn by doing. You need to discover how you learn best. Sa diin kadaayahan sa tatlo, naminan ka bala na magpamati, naminan ka bala na magbasa, o kung naminan ka bala na nagpamati ka sa iban nga mga persona kung ano ang ila na pangabuhi. Kung mas namin Ginoo sa Ginoo, ang tatlo ini aramid sa atin. Okay? This is the process of growing sa ating nga Christian life. By listening, by reading, and by talking, may nakikinan sa iba, okay? And to discover what's best para ito sa atin. Number 3, hindi lang, number one, plan, process. Number 3 is personal. Spiritual growth is personal. Ako din personal. Tag-imo na personal. Dapat ginano mo na. Ina-intentional mo na sa imo kabuhi. So spiritual growth is personal. You are responsible for your own growth. Okay? Ikaw mismo. And even the young child, namaya kita drin, you are the responsible. Ikaw ang may responsibilidad karian. Para na magtulong ka. Palimuon mo kay dito, bata pa. Nandito ka sa church, no? Join ka sa choir, join ka sa join ka sa Bible studies, sa Sunday school, para magtubo ka. Diba, miyara ka mo sa mga booklets to, mga Bibles mo. Dala yung Bibles nyo? Dala yung Bibles nyo. No? Kaya muna ang isa sa mga pamahagi para magtubo kita, na dapat yara kita sa Bible guide, no?
ginabasa. So, ito yung nakita natin. At sa tagsa sa aton, responsible din sa aton na pagtubo sa Ginoo. So, number one na, nag-draw naman natin. Do not entrust completely to the church the responsibility for our own spiritual growth. Hindi mo gituno pag isalig completely ang imong mapagtubo. Kaya kailangan na kanila meeting, makamit kita twice or some other week once. No? Ang muna din natin ng meet up, meetings. Or isa kasi sa iba na week. May dalawa, may pinakita sa ano na, pastor meeting. Kasi naman, pamugin na kami on. Spiritual growth is personal. Okay? Pamugin na kami pagtubo. Ano number 3? Don't completely entrust to church leaders the responsibility for our own spiritual growth. Kaya ang apat na pagkita ay talagsa lang. That's why some other days, kung may aral ka, kung hindi ka na available, try to seek the wisdom of God, the guidance of God, the counsel of God. Kaya dira ka, ito yan sa Ginoo. For me and for you and all of us, para magtubo kita. Mag-mature kita. And number 3, the church and the leaders feed you so that you may grow to feed yourself and others. Ako na yan, number 1, this is the church. Number 2, this is the leaders, the preachers. Nag-feed sa aton para kita nga magtubo. Ako na gani, sinin ko na mag-ina sa inyo. Mas namin din na nagapamati kita, nagabungko kita, nagapamati kita, kami na-apply na. Kung ano ang ginagawa. Pero ang pinaka-budlay in the part sa aking life, how to apply sa mundo, sa Word of God sa aking life. Pero kung mahimo na kung ini sa bugay na kaluoy sa Ginoo, ipakita din sa Ginoo, kag makita mo mag-ismo ang pagtoy-toy sa Ginoo para sa kaayo, kag para sa kauswagan sa aton na kabuhi, kaya ako ginanaman Joshua. If you meditate day and night the Word of God, you will be success. Maging successful din ang mga Christians. So kumabot sa Ginoo, our growth, our spiritual growth is personal. Kaya ako sa inyo, kaya nakama sa mga personal na pinagtinayin mo lang for the Lord and for yourself also para magtubo ikaw. And the last one, na makita natin rin is the process. Spiritual growth is practical. You know? Practical. We grow by developing good habits. Ano yan ang mga good habits na may arap kita? One of the goals of this church is to help you develop good spiritual habits. Nga kayo ang aton na ginagawin. Ang aton na ginahimo, anak-atlaw, mga maayo. Okay? Kaya ako isa sa mga goals ng aton na iglesia, they include among others, prayers. Ang gina-challenge ko ito. Please lead us in prayer. Obtain kami sa pagpanganguyo. Kaya ang pagpanganguyo, isa sa mga pinakamatamis na access sa ating na Diyos. Namin wala magsulila sa Ginoo diri sa nagwan. Ito yung isa sa mga good habit natin. Prayer din. No? Prayer fellowship. Personal Bible study. Devotion, meditation, attending church services, and tithing. Nadala ko na tithing. No? Don't think that you will grow spiritually without getting involved in spiritual activities na ginpang-mention rin. So, ikaw na mismo ang makahambal sa mga kagalingan. Diin ako sa mga areas na
nag-mention sa sinigong slide na feeling ko to hindi ang rooted and grounded ka. Kag-feel ko nga kulang kita sa akin. Lord, i-guide ko ni Lord. I-guide ko ni Lord na ang hindi na mga activities in the church. May responsibility in the church. Ano naman ang responsibility mo? No? Bilang sa iglesia. Nagkulang pinag-upilor sa akong mga pagtubo. Tungod nga, wala ako nag-get involved sa sinigong mga activities. So, mga sa Ginoo, it is practical. Kasunod mo, bro, is practical. So, ang muna ang ato na kabuhay kay Kristo Jesus. Kung nakabuhi ka, nakagamot kay Kristo Jesus, nag-aabot sa ato ng mga pag-usaron. Sa amo ng mga areas, sa amo ng mga activities, sa amo ng mga responsibilities, himuon ko because I am part in the body of Christ. I am a believer of Christ. I am rooted and grounded in Christ. We are not like sa building. We are like sa tree na ginagamit ni Apostol. Ginoo sa nabanggit sa sining aral na sa mga a short reminder from your word. Kinanglan ang Ginoo itlanuhan ang mga sa duwag ko. Kinanglan ang Ginoo nga personal, kinanglan ang process, kinanglan ang practical. E kung may muna mo yung process, makita naman ang flow sa growing sa among life. Then makikot na kami. The bad habits na among ginahimo before, it will turn into good habits. It's because sa amang aman, binabalik mo ang Ginoo, kami sa amang pagpalayon, as we fellowship one time, give us joy to serve you. Kapag Ginoo, you will find us faithful, doing your best, that you trust them, all of us. Bless us, this is our prayer. In Jesus' name, amen. This time,